sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagali. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po muli sa lahat ng ating mga masugid na sumusubaybay sa ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Muli ito ang inyong lingkod, Pastor Manny E. Dalena. Sa inyo po ay malugod na nag-aanyayay. Samahan po ninyo akong muli sa loob po ng isang oras na pag-aaral at pagninilay-nilay ng banal na salita ng Diyos. Mga salitang nagbibigay kalakasan sa atin, nagsisilbing pagkain espiritual na patuloy na nagdudulot sa atin ng paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Kaya halina po kayo mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Muli po nating paglingkuran ng Diyos at muli nating parangalan ang kanyang dakilang pangalan sa ating kalagitnaan upang sa gayon mga kapatid ay patuloy na mabigyan ng kapurihan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Glory to God! Siya sa'yo'y naghihintay, Yes, Lord! walang imposible sa Diyos. Araw po tayo ngayon ng Sabado mga kapatid. Sino man po ang nais na mayroong ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos, malaya po ninyo pa i-comment sa ating po comment section box ang inyong mga nais na ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa pagkatang araw. I pray you
salamat sa mga kabuhian ng Diyos na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Praise God. At ito ay ipagpapatuloy po natin yung mensahe natin tinatalakay kahapon mga kapatid, ang pag-alam sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. At part 2 po tayo ngayon mga kapatid. Imposible sa Diyos. At mangyari lang po na atin na pong ipag-anyaya ang ating gawain sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kamanggagawa, kalugar, o sino mang mga tao na nais ninyong bahagian ng salita ng Diyos upang sila ay pagpalain din po ng ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa Diyos, pagtatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng loob. Okay, praise the Lord. Tayo po muna'y dadako sa ating pong panalangin ngayong umagang ito. Muli natin anyayahan ang banal na Espiritu ng Diyos upang tayo ay pangunahan at gabayan sa kabuuan po ng ating gawain. Tayo po ay saglit na lumagay at manatili sa diwa at presensya ng ating Panginoon Diyos. Atin po munang tigilan ang lahat ng ating mga ginagawang gawaing bahay. Praise God. At magbigay galang po tayo sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Praise God. Hallelujah. O aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa isang panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Tanggapin ang iyong mga salita bilang pagkaing espiritual na magbibigay sa amin ng patuloy na pag-unlad at paglago ng aming mga buhay pananampalataya. At sa araw na ito, Panginoon Diyos, ay aming pong hiling ang iyong banal na Espiritu ang sa amin po ay manguna, gabayang kami turuan sa katotohanan ng iyong mga salita at iyo pong marapating muli naming maranasan ang taglay na kapangyarihan nito sa aming buhay. Maraming salamat, lalapit po kami na nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at buong puso po namin ipinasasakop ang aming buhay sa iyong mga kamay. O Diyos, pagpalain po ninyo ang kabuuan ng aming gawain at naway magamit po kaming instrumento sa pagpapalaganap at pagsulong ng iyong kaharian sa pamamagitan po ng pagbabahagi namin ng gawain ito. At ako na iyong lingkod, gamitin niyo lamang instrumento at daluyan ng iyong mga salita. Kayo po ang magsalita para sa akin. Lapatan po ninyo ako ng kalaman at karunungan. Nang sa gayon, O Diyos, ay maipahayag ko ang iyong salita ng ayon lamang sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pinakamatamis na pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen and Amen. Naghihintay, walang imposible. Isang mabiyat mapagpalang umaga po kay Nanay Letty Ignacio ng Talonuno, Las Piñas. Good morning, Nanay. At sa iyong kasama diyan kay Sister Lorna Gonzalez. Praise God, mapagpalang umaga po pasulat sa lahat ng mga kapatid kay Kristo. Pagbati nagmumula po naman kay Sister Ningneng Moreno Ragasa ng Admiral Aristocrat Village. Good morning, Sister Neng. At kay Brother Francis, kay Prisian, at kay Gohan, kay na Luisa Gretz at Peya, Salamat po sa Doña Josepa Subdivision, Pilar Village. Binabati natin ng isang maulang umaga ang ating kapatid, Sister Rose and Brother Romy
Tasipit. Good morning sa inyong mag-asawa at sa inyong anak na si Ruru, ha? Praise God. At mula naman po sa Bacoor, Cavite, isang mabiyat mapagpalang umaga, Sister Ana Bolaag and family. Isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang ako. Mula naman po sa Madrigal Compound, Las Piñas, binabati natin Sister Nelly Salineno Chaba. Pinagpalang umaga po pasamanit sa lahat ng kapatiran. Yan ang pagbati sa atin ni Sister Nelly Salineno Chaba. Gayon din kay Sister Eldida Libay Biyahe ng Madrigal Las Piñas. Good morning po sa Biyahe family, ha? Praise God. At gayon na rin kay Brother Fred Lopez at Sister Lori Lopez. May biyahe ba, Brother Fred? Saan ka ngayong lugar, ha? Praise God. Puri ng Diyos at isang mabiyat mapagpalang umaga rin kay Angel at kay Jelot kay Sophie Yamber. Hindi kanya iniwan. Aking kapit village, Sister Frances Painsan. Good morning, Sister Franz. At sa iyong mga anak, ha, kina Labuching, Bernice at Prisian. At sa ibang upang kasama dyan sa inyong tahanan. At sa Balker, sa Dicloyd Nebres, sa Dicloyd. Alhamdulillah, Assalamualaikum, dalaygon ng Diyos ang anunay, ha. Good morning, good morning, good morning. At kay Adrian, kay Leiza, kay LA, at kay Lloyda. Ganun na rin kay Judith. Sa kahirapan ay walang Good morning sa ating kapatid. Mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite kay Sister Emmy Diaz at gayon din sa kanyang mga kasamaan dyan na nagwo-work from home kina Jonah, Ivy at Reg at kay Rayhan, ha? Praise God. At mula naman po sa Pandacan, Manila, binabati natin Sister Lorna May Herrera. Salamat. Good morning, Pastor Manny. Pagpalain ka ni Lord sa umagang ito. Ay, sobra-sobrang pagpapala. Yun lamang ikaw ay nagising at nakapaglilingkod ngayong umagang ito'y pagpapala na iyon ni Lord. San Nicolas, Bacoor, Cavite, Sister Elena de los Santos and Brother Eric de los Santos. Good morning sa inyong mag-asawa at sa inyong mga anak, ha? Praise God. At binabati rin natin ang ating kapatid mula naman po sa Zapote, Kabila, Lorbin John Tacloban Gamis. Good morning, Lorbin, at sa iyong mother and father, ha? At sa kakambal mo at sa iyong mga kapatid, ha? Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay. Ayan na, Sadik. Nilapit ko na, Sadik, ha? Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay. Glory, glory to God. Ay, doon sa mga nais na magpasalamat sa ating Panginoon Diyos, ha? Magbalik ng kapurihan at kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan, ha? Comment nyo lang kung ano ang mga nais ninyong ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, ha? Praise God. Pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan. Kaya wag po kayong maghatubili, mga kapatid. Wag po kayong mahihiya na mag-comment ng inyong pasasalamat. At ito'y pagbibigay natin ng papuri at kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan, ha? Praise God. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. Pakishare lang po ang ating gawain, mga kapatid, sa lahat ng inyong mga kakilala, sa lahat ng inyong mga kaibigan, ha? Praise God, hallelujah, upang sa gayon ay maipalaganap po natin ang mabuting balita ng kaligtasan, ha? isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na may lumin sa kabutihan mo, Diyos. Okay, mag-umpisa na po tayo para po sa ikalawang bahagi ng ating pong paksa na ating pinag-uusapan kung paano natin aalamin ang magandang plano at layunin ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, ha? Gaya po ng ating pong
Nasa bahay lang si Brother Fred. Walang biyahe ngayon si Brother Fred, ha? Alright, stay at home, ha? Praise God, hallelujah. Ay, good morning kay Sister Nene Sapanghila. Praise God, good morning, Sister Nene. Purihin ang Diyos. Okay, naayos lang natin yung ating microphone, ha? Praise God, hallelujah. Alright, ano ba yung nakita ko rito? Alright. Kaya pala ganun. Wala sila. Pinaputol na raw nila yung internet nila. Sabi ni Brother Louie. Dahil madalas daw silang wala sa bahay. Kaya pinaputol na nila ang kanilang serbisyo sa internet. Ha? Praise God. Purihin ang Diyos. Buti pa kayo. Pinaputol nyo na. Hallelujah. Dahil madalas daw silang wala sa bahay. Kami naman ho, mga kapatid, ay talagang madalas walang internet. Madalas walang internet. Ewan ko ba rito sa Sky Cable, ha? Hi, Nene sa Pangilan. Nakarating ka na ba? Nakabalik ka na ba ng Kabide? Wala ka na ba sa iyong farm, Sister Nene? Good morning sa iyo at kay Nanay Lucing Pagtakhan. Ay, basahin muna natin isang pasasalamat, ha, ng ating kapatid na si Sister Frances Pinsan. A thanksgiving prayer for the deliverance from all the problem and for showing me the right decision. Truly, seek first the kingdom of God with thanksgiving and prayer, and everything will be successfully done according to His will. Amen. Very well said, Sister Frances Pinsan. Praise God, hallelujah. At Sister Nene Lourdes at Architect Leo Rosas ng Pag-ibig Home, hallelujah, praise God, thank you sa kalakasan ng katawan and for everything, amen, amen. Ay, shoutout na po kay Brother Rick Andres ng Binangonan, Rizal, praise God, sabi po ni Brother Lloyd Nebres, amen. Welcome, Brother Rick Andres. Naway pagpalain ka ng Diyos sa araw na ito sa iyong pakikibahagi sa ating gawain, ha? Praise God. Ay, nasa Cavite na raw si Sister Nene. Wala na siya sa kanyang farm, ha? Good morning, MC Betchay at sa iyong buong pamilya. Praise God. At kay Sister Delia Macalino Balingit, good morning din po. Good morning po, mga kapatid. Hallelujah. At naway mapagpala kayo ngayong umagang ito. Praise God. At kay Sister Lynn Kalinawan Primero at Sam Andre Primero ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. Sister Cecil and Brother Elias Glory at sa inyong mga anak na sina JM, Eliza at Clarice, gayon na rin kay Nanay Esther Pagtakhan. Okay, magpapasimula na po tayo para po sa ating ikalawang bahagi ng ating pong paksa na ating pong pinag-uusapan na sinimulan po natin kahapon. Mangyari po lamang na maihanda na natin ang ating mga sarili, ang ating mga gagamitin sa pag-aaral na ito. At gaya po ng aking pong binasa na teksto kahapon, doon po sa Jeremiah 29 verse 11, anong pong sabi doon? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa iyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Wow! Napakasarap. Praise God, napakabuti yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tanong, paano ba natin malalaman ang plano ng Diyos para sa ating mga buhay? Mga kapatid, ano ba ang dapat po nating tuklasing mga susi sa pag-alam ng kalooban ng Diyos? Kahapon po ay nagbigay po ako ng unang 5, mga kapatid. Kung kayo ay nakatutok kahapon at nanood,
malalaman ninyo yung unang 5 at balikan po natin ito. Unang-una, napakahalaga sa lahat na tayo ay lumalakad na kasama ng Diyos. Nang ibig pong sabihin niyan na lumalakad na kasama ng Diyos, ibig pong sabihin niyan mga kapatid, sa panimula kung tayo po ay interesado na malaman ang kanyang magandang plano para sa ating buhay, matuto tayong lumakad kasama ng Diyos. Kailangan mong bumuo ng isang matibay, matatag na relasyon sa Kanya, sapagkat ang ating pong buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kung hindi ito'y tungkol sa relasyon, mga kapatid. Yan po ang dapat po nating tandaan. Yung mga oras bang ito, sa inyo bang buhay, paglakad Kristiyano, kayo ba ay nakatitiyak at nakasisiguro na lagi ninyong kasama ang Diyos? Yan po ang unang susi. Ikalawa, na dapat po natin na isuko ang ating kalooban sa Diyos. Gaya po ng ating pong kumbaga panalangin itinuro sa atin na maganap at mangyari ang iyong kalooban kung paanong sa langit ay gayon din dito sa lupa. So, mga kapatid, sa ating bang buhay, ang ating bang kalooban pa rin ang nagahari? Kung ganyan, mga kapatid, na nararapat lamang na isuko mo ang iyong kalooban sa Diyos. Praise God. At ikatlo, ay dapat nating sundin ang alam na nating kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kasi kung titignan po natin at babasahin po natin ang banal na kasulatan, dito ay makikita po natin na 98% na kanyang kalooban ay nailarawan na sa kanyang banal na salita. Naipahayag na po ito sa kanyang banal na salita. Praise God. Kaya kung gusto mong madagdagan pa na malaman mo ang kanyang kalooban, gawin mo muna, sundin mo muna kung ano yung alam mo ng kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Kasi kung yung alam mo na ay hindi mo pa magawa at masunod, mga kapatid, napaka-imposible pa na malaman pa natin ang kanyang magandang kalooban para sa atin. Gawin po muna natin, sundin po muna natin yung alam na natin na kalooban ng Diyos. Praise God, hallelujah. At ikaapat, humingi tayo ng mga makadiyos na payo, yung pong input. Ibig sabihin, sa ating buhay mga kapatid, paligiran po natin ang ating mga sarili ng mga taong makadiyos na magbibigay ng kalakasan, hindi po kahinaan, mga kapatid. Ang buhay mo ba ngayon ay napaliligiran ng mga taong magbibigay sa iyo ng kalakasan, o ang buhay mo ay punong-puno ng mga taong nagpapahina sa iyo, mga taong nega. Praise God. Kaya kapatid, kung pipili ka ng mga taong makakasalumuha mo, mga taong gusto mong makasama at maging bahagi ng iyong buhay, piliin mo yung mga taong makadiyos, na sa halip na paghinain ka, sa halip na i-discourage ka, kapatid, o sa halip na palakasin ka, ay dinidiscourage ka, mga kapatid. So, yun po yung mga makadiyos, palibutan mo ang iyong sarili. Kayo ba ay napapalibutan ng mga taong makadiyos na nagbibigay sa inyo ng magandang payo? Alalahanin natin palagi, sinasabi ni Solomon, kung saan walang payo, ang bayan ay nabubuwal. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Praise God. Kaya malinaw po na ang simbahan ay idinisenyo ng Diyos upang makatulong sa atin ng malaki. Kaya nga ang Diyos nagbigay ng kaloob sa iglesia. Nagbigay siya ng guro, nagbigay siya ng propeta, nagbigay siya ng apostol, nagbigay siya ng pastor. Praise God. So makikita po ninyo sa banal na kasulatan kung ano po yung kaloob na ibinigay ng Diyos para sa iglesia. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ikalima, kapatid, bigyan pansin kung paano tayo gagamitin ng Diyos. Kung paano tayo, kumbaga,
ah, kung paano natin gagampanan yung mga tungkulin natin sa mundong ito. Alalahanin natin na tayo ay nilikha para sa gawaing mabuti o para sa mga gawang kabutihan. Nilikha ka ng Diyos upang gampanan mo ang isang tiyak na tungkulin sa mundong ito. Praise God. At gaya ng aking nabanggit kahapon, mga kapatid, bawat isa sa atin ayon sa sinabi ni Pedro kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng isang kaloob. Maglingkod kayo sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos. Ibig pong sabihin yan, ako at ikaw, tayong lahat ay pinagkalooban ng Diyos ng mga kaloob. Isang espesyal na misyon kung saan tayo lamang nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, meron kang misyon sa mundong ito. Hindi ka nilikha ng Diyos nang walang gagawin sa mundong ito. Merong misyon ang bawat isa sa atin. Kaya kung gusto mong tuklasin ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, bigyang pansin kung paano niya ipinagkaloob, kung paano kanya pinagkalooban ng kumbaga tungkulin, no? Praise God. Hallelujah. Dahil lahat ng kanyang plano sa atin ay palaging direktang nag-uugnay sa mga kaloob na ipinagkakaloob niya sa atin. Praise God. At alam naman po natin, mga kapatid, ibibigay sa atin ng Diyos ang isang magandang kaloob o isang magandang tungkulin na kung saan tayo ay magaling. Kaya ito ay ating pong magagampanan. Tama po ba, mga kapatid? Praise God. Okay, dako po tayo sa ating pong kumbaga gaya po ng aking nabanggit, dumako po tayo sa ating ika-6. Ano po ito? Makinig sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Dapat aware tayo, mga kapatid, sa kilos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Alam nyo, makararanas tayo ng malaking pagbabago sa ating mga sarili kung ang buhay panalangin natin, praise God, ay matututo tayong tumahimik habang nagdarasal. Maaring maging mukhang kakaiba ito, pero ito ay isang bagay na kung saan ay makikita po natin na kapag tayo po ay nagdarasal, mga kapatid, ay atin pong damhin ang kanyang banal na presensya. Makikita mo, no, na ang ating pong pakikipag-usap kapag tayo nananalangin sa Diyos, mababasa mo, mga kapatid, o mararamdaman mo na naganap na binabago ng Diyos ang ating buhay kapag tayo po ay mayroong palagi ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Hallelujah. Alam nyo, napakahalaga na tayo naglalaan ng oras upang makinig sa kung ano ang maaring sabihin ng Diyos sa atin. Hallelujah. At maaring sabihin ninyo, paano po namin maririnig ang kanyang banal na Espiritu? Praise God. Alam nyo, ang Diyos, maraming paraan kung paanong nangungusap sa atin, sa maraming kaparaanan. Maaring ang kaparaanan ng Diyos ay mangusap siya sa pamamagitan ng ibang tao, mga kapatid, o sa isang pamamagitan ng isang sirkumstansya, pangyayari. Minsan nga, pwedeng mangusap ang Diyos maging sa mga alaga po natin sa bahay, no? Praise God. Maraming paraan at maraming kumbaga, ang Diyos ay mangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Pwede kanyang kausapin sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan ng iyong mga kasama sa bahay. Praise God. Basta't maging attentive lamang po tayo, mga kapatid.
Meron tinatawag na audible voice, isang maliit na tinig at dapat ito'y marinig po natin. At para mangyari yan, kailangan ang ating banal, ang ating pong ang ating pong spirito ay magkaroon ng isang matahimik na pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa Espiritu ng Diyos. Hindi naman po titira ang banal na Espiritu sa ating buhay nang hindi natin po naririnig ang kanyang pangungusap sa ating puso, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ako nga po, nung isang araw ay para bagat tila naririnig ko ang isang pangungusap ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, na para bagang naglalagay siya ng Diyos, ang Diyos sa akin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ng isang misyon kung saang lugar. Hindi ko lang po matiyak kung saang lugar ako nais dalhin ng Diyos para sa isang misyon, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa akin pong pagtahimik, no? Pag ako po ay nag-aaral at nagsusulat ng aking pong mga ibabahagi sa inyong mensahe, minsan ako'y nai-interrupt, no, ng banal na Espiritu ng Diyos at meron siyang sinasabi sa akin na dapat kong gawin at dapat kong sundin. At yun ay aking pong minumuni-muni at binubulay-bulay kung ito ba ay galing sa banal na Espiritu o galing lamang sa aking sariling kagustuhan. Praise God. So, mahalaga na tayo po ay mayroong pong malalim na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang sa gayon ay ganap po nating malaman ang kanyang pangungusap sa pamamagitan po ng ating pong pang-araw-araw na panalangin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kaya para po sa mga praktikal na kaparaanan, kapag nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, mahalaga na meron po tayong mga notepad para hindi natin makalimutan. Isulat po natin. Praise God, tulad ng ano ba ang susunod na hakbang ko sa aking career, no? Praise God. Ano ba yung susunod na hakbang ko sa aking ministeryo? Ano ba yung susunod na hakbang ko para sa aking pamilya? Ano ba yung susunod na hakbang ko para sa aking pag-aaral at para sa aking pananalapi? Ang mga bagay na yan ay dapat po natin itinatala at isinusulat nang sa gayon ay hindi po natin makakalimutan, mga kapatid. Yan po ang isang napakahalagang aspeto na dapat po nating matutunan. Praise God. Ang laging tayo'y nakikinig sa pangungusap ng kanyang banal na Espiritu. Kayo ba'y nakaranas na ng gano'n na minsan nangusap sa inyo ang banal na Espiritu? Abay, ako'y madalas po Praise God. Naalala ko nung ako ay isang pastor pa dito sa may Goodyear. Ako po'y na-assign dyan sa Goodyear, no? Na kung saan ay mayroong mga mag-asawang nagpa-counsel sa akin, praise God, at sila po'y nagkaroon ng munting problema, no? At nangangailangan po sila. Praise God. Yung kapatirang ito, nangangailangan sila. Nagkataon po noon na ako po ay bagong tanggap ng allowance ko po roon sa church. Praise God. Hallelujah. Sabi ko, ipapanalangin ko kayo na maabot at matugunan ng Diyos ang inyong pinansyal na pangangailangan. Bigla ba namang nangusap sa akin ng banal na Espiritu ng Diyos? Ang sabi sa akin ng banal na Espiritu, bakit mo pa sila ipapanalangin? Nariyan na nasa mga kamay mo na yung iyong dapat na ibigay na tulong para sa kanila. Abay, inisip kong maigi na ito ba ay pangungusap sa akin ng banal na Espiritu? Para bagang sabi ko, Lord naman, alam mo namang ako'y mag-grocery, alam mo naman ako'y mamimili. Nung mga panahong yun, ako po'y inaasahan lamang ng aking pamilya. Wala pa akong asawa no, breadwinner pa ako sa aming pamilya. Praise God, hallelujah. Biglang mangungusap sa inyo ang Panginoon ng ganon. So, dahil ako'y nakatitiyak at nakasisiguro, yun ay pangungusap ng banal na Espiritu, wala po akong nagawa kundi ibigay yung hawak kong pera doon sa babaeng yun na lumapit sa akin. Praise God. At dahil doon, naibsan yung aking kabigatan
Sana napalitan ng kagalakan at kasiyahan na ako ay naging pagpapala sa buhay ng isang taong ito. So habang ako ay naghahanda na para umuwi, praise God, biglang may dumating na naman na mag-asawa. Praise God, hallelujah. Purihin ng Diyos. Isang foreigner at Pilipino na mag-asawa. At sila po ay nagpa-counsel. Sabi ko, Lord, kung ito'y nangangailangan pa rin, alam mo nang wala na akong madudukot sa aking bulsa. Pero hindi po ganun, mga kapatid, no? Kung baga, nagpa-counsel sila, humingi ng payo tungkol sa kanilang pagsasama, praise God, at binigyan ko naman sila ng payo, mga kapatid, at pagkatapos po nun, bago po sila umalis, inabutan po ako ng love gift. At pagbukas ko ng love gift, higit pa doon sa ibinigay kong tulong doon sa babaeng lumapit sa akin. So ganyan po kung mangusap ang ating Panginoong Diyos. Kaya wag maging matigas ang ating ulo kapag naririnig na natin ang tinig na maliit na nagsasabing gawin mo yan. Praise God. Kaya doon sa mga nag-aatubili pa at nagdadalawang isip kung yung ba'y talaga, alam nyo, kapag malalaman ninyo kapag yan ay sa banal na Espiritu ng Diyos, yung ipinagagawa sa iyo, kapatid, praise God. Sabi ni Sister Neng, yes, Pastor, palagi po akong sinasabihan ng banal na Espiritu magbasa ng Biblia. Yan, pagka naririnig ninyo yung mga ganyan na mga utos ng Diyos na dapat ninyo sundin, tiyakin ninyo ito ba'y magbibigay kaluwalhatian, kadakilaan para sa ating Panginoong Diyos? Magbibigay papuri ba ito? Kaya kung ikaw ngayon, sa mga oras na ito, nangungusap ang Diyos para magpasalamat ka, huwag ka nang magdalawang isip, magpasalamat ka na. I-type mo na yung ipagpapasalamat, i-comment mo na yung ipagpapasalamat. Huwag nyo nang hintayin pa si Pastor Manny na i-challenge kayo, hamunin kayo na magpasalamat. Alam ko sa mga oras na ito, nangungusap sa inyo ang banal na Espiritu ng Diyos para kayo magpasalamat. Tama po ba, mga kapatid? Kaya nga, dapat lagi tayong nakikinig sa Espiritu ng Diyos. At huwag lang basta nakikinig, gawin ninyo. Sundin natin yung kanyang utos. Yan po ang ika-6, kapatid. Ano po ang ika-7? Ang ika-7, makinig sa ating mga puso. Bukod sa pakikinig sa banal na Espiritu ng Diyos, yung ating puso, no? Inirekomenda ko po na pakinggan ninyo ang sinasabi ng inyong mga puso upang maunawaan ninyo yung puntong sinasabi ko rito. Ano bang sinasabi ng awit 37:4-5? Praise God. Sabi rito, magalak ka rin sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang nasa ng iyong puso. Iabilin mo ang iyong lakad kay Yahweh, magtiwala ka rin sa Kanya at gagawin niya ito. Alam niyo, napakasarap pakinggan itong talatang ito dahil ipinapakita nito sa atin, kapag lumalakad tayong kasama ang Panginoon, hahayaan niyang gumawa tayo ng maraming mga bagay na talagang gusto mong gawin, kapatid. Kapag malapit ka sa Kanya, talagang sinisimulan mong hubugin ang iyong pagnanasa upang hangarin mo ang mga bagay na tinawag na niyang gagawin mo. Kaya pagkatapos, ang kanyang plano ay talagang magiging isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Praise God. Palagi kang may pinakamasayang buhay kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos. At iyon ay dahil hinubog niya ang iyong nasa na nais niyang gawin ang mga bagay na kung saan ay talagang nilikha niya ang bawat isa sa atin. Amen ba, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muna natin si Lord, ha? Sa Pandi, Bulacan, binabati natin ang isang mabigat mapagpalang umaga, Sister Rose Avila at ang kanyang asawa at mga anak, gayun din ang kanyang mga kapatid na sina Ruby at Apple at lalong-lalo na ang kanyang mga magulang, Kuya Rolly at Nanay Minda Kawelan. Sa kabukiran mo, Diyos, ako'y natagpuan. Hinalaya ni Jesus sa kasalanan. Po sa Cavite City, binabati natin ang isang mabigat mapagpalang umaga, Teacher Risa Cayetano Valdez at Brother Totoy Valdez. Isang mabiyayat mapagpalang
umaga sa inyong mag-asawa. Sa presensya na'y laging hindi ka na iiwan. Alright, praise God. Sabi ni nanay, yun, yung binasa ko kanina, Psalms 37 verse 5, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Okay? Kung kani-kanino kasi natin hinahanap ang ating mga kaligayahan, mga kapatid, samantalang iisa lamang ang tunay na pinanggagalingan ng ating kaligayahan at iyan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya kung maghahanap ka ng kaligayahan, wag sa iyong partner, wag sa iyong salapi, wag sa iyong kabuhayan, wag sa iyong anak, wag kay Pastor Manny, wag kay Pastor Tony, wag kay Pastora Nene. Ang ating kaligayahan dapat lagi nating hinahanap sa Diyos na pinagmumulan ng kaligayahan. Amen ba mga kapatid? Kung nais ninyong makamtan ang hangarin ng inyong puso, kapatid, importante nakikinig din po tayo sa sinasabi ng ating puso. Iba po yung puso, iba po yung isipan. Praise God, hallelujah. Tama, mga kapatid? Hallelujah. Iba yung sinasabi ng isip, iba yung sinasabi ng puso. Oh, praise God. Kaya maraming napapahamak kung minsan sa mga pag-ibig. Sabi nga nung iba, sa panahon ngayon, praktikal. Pag nagmahal ka, praktikal na. Huwag mo na sundin ang puso mo. Ang sundin mo yung isipan mo. Oh, di ba? Praise God, dahil nagpapaka-praktikal na sila. Pero pagdating sa Diyos, kapatid, dapat puso ang sinusunod, hindi ang isip. Puso. Kaya nga sinasabi dito, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan. Tama ba mga kapatid? O may tama tayo? Praise God. Hallelujah. Okay, Sister Rosie Molera ng Molina, San Nicolas, good morning. At maging sa Molera family, praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Okay? At pangwalo, mga kapatid, paano natin malalaman ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay? Tingnan mo yung iyong kalagayan. Ano na ba yung iyong estado sa buhay? Ano na ba yung iyong kalagayan? Madalas na malinaw na ipinapakita ng Diyos ang kanyang plano para sa ating buhay sa pamamagitan po ng paghahanay ng mga pangyayari sa malinaw na paraan. At ipinapakita din niya sa atin kung ano ang kanyang kalooban at hindi para sa atin, na gawin sa parehong paraan. Hindi kalooban ng Diyos, kapatid, no? Na, kumbaga, kunin mo ang trabahong hindi naman iniaalok sa iyo. Di ba? Tama ba mga kapatid? Yung bang isang trabaho na hindi naman ikaw akma doon, praise God, huwag mo ipagpipilitan ng iyong sarili sa mga ganon. Tignan mo yung sitwasyon. Kung ikaw ba ay isang maliit na tao at tumitimbang ka ng napakabigat, mga kapatid, malamang hindi ka nilikha ng Diyos para maglaro ng isang profesional na basketball. Maliit ka na nga, mataba ka pa. Pero gusto mo, pangarap mo maging basketball player. Pero ang liit-liit mo, mataba ka pa. Paano namang mangyayari yung ganon, kapatid? So, titignan natin yung ating pong sitwasyon. Tignan mo yung sitwasyon, kapatid. Dapat marunong din tayo tumingin sa sitwasyon. Praise God. Kasi, sa paglipas ng mga panahon, natutuklasan mo na ang Diyos ay napakahusay, no, na magbukas at magsara ng mga pinto ng oportunidad, pinto ng mga biyaya at pagpapala. Kaya dapat nakikita rin natin yung ating sariling sitwasyon. Praise God. Hahangarin mong maging isang leader kung wala ka namang gift of leadership. Praise God. Hahangarin mo ang magkaroon ka ng isang
negosyo na hindi ka naman marunong magnegosyo. Praise the Lord. So tignan po natin yung sitwasyon, mga kapatid. Marunong din tayong dapat tumingin sa ating kalalagayan. Dahil iniaakma ng Diyos yung ating pong kalalagayan sa kanyang mga pinaplano para sa ating buhay. Amen ba, mga kapatid? Halimbawa, ako po, nagnanasa ako nung ako'y bata pa, nung ako'y binata pa, ang unang pangarap ko sa buhay, maging isang hinete ng kabayo kasi malapit nga kami sa karerahan, no? Santa Ana Racing Club. Siyempre, natural lang, mangarap ako na maging isang mahusay na hinete ng kabayo. Pero yung sitwasyon ko naman, matangkad ako. Bukod sa matangkad ako, may kabigatan ako dahil may timbang po ang bawat hinete. So, hindi po ako akma doon sa ganong sitwasyon. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen? So, gano'n ang nangyari kay Pablo. Dito po sa Gawa 16. Basahin natin sa talatang 6 hanggang 10. Sabi dito, ngayon, nang sila'y maglakbay sa Phrygia at sa relihiyon ng Galacia, sila'y pinagbawalan ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Pagdating nila sa Mysia, sinubukan nila pumunta sa Bithynia, ngunit hindi sila pinintulutan ng Espiritu. Kaya't sa pagdaan nila sa Mysia, bumaba sila sa Troas. At isang pangitain na nagpakita kay Pablo sa gabi, isang lalaking taga Macedonia ang tumayo at nakiuso sa kanya na nagsasabi, pumunta ka sa Macedonia, tulungan mo kami. Ngayon, pagkatapos niya makita ang pangitain, pagdakay, pinagsikapan namin pumunta sa Macedonia na inakala naming tinawag kami ng Panginoon upang ipangaral ang ebanghelyo sa kanila. Kaya kahit dito si Pablo ay kailangang harapin ang mga saradong pinto sa kanyang ministeryo. Ang Diyos ay madalas na gumagamit ng mga saradong pinto upang ipakita sa atin ng malinaw na kung ano ang hindi niya gustong gawin natin. At gumagamit din siya ng mga bukas na pinto kung minsan para ipakita sa atin kung ano ang ginawa niya na gagawin natin. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang bawat bukas na pinto ay tiyak na plano ng Diyos. Ngunit, nakatutulong ito na bigyan tayo ng ilang pangunahing direksyon. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Okay? Sabi ni Sister Neng, purihin ang Diyos na buhay dahil po sa patuloy na panalangin, si Pebe Ruiz po ay nakakakita na ang pasasalamat. Praise God, pagluwalhati, parangal at pagsamba sa Ama at Anak at Espiritu Santo ay sa buhay lamang. Praise God. Yes, hallelujah. Nakakakita na, ha? Alright. Praise God. Kay MC Betchay, thank you Lord kasi muli po akong nag-init para sa iyo. Isa pong instrumento mo po ang aking pakikinig ko sa daily devotion ni Pastor at muli akong nagbabasa ng Bible. Hallelujah. Yes, MC Betchay. Praise God. Hallelujah. Glory, glory to God. Okay. Sige po, magpasalamat po kayo mga kapatid, ha? Makinig kayo sa Espiritu ng Diyos, ha? Sa susunod na sisimulan mong pag-isipan ang plano ng Diyos para sa iyong buhay, nais kong hikayatin ka na isipin mo itong 8 susi na ito na ating pong tinalakay. Gamitin ang mga alituntunin ito para tulungan kang mahasa ang kanyang plano. At kapag hinanap mo ang kanyang kalooban ng taimtim, nakatitiyak ako, nakakasiguro ako kapatid, makikita mo, malalaman mo ang kanyang magandang plano para sa iyong buhay. Tandaan ninyo mga kapatid, ang Diyos ay mayroong magandang plano para sa ikabubuti natin, hindi ikasasama. Walang nilayo ng Diyos sa kanyang mga anak para mapasama. Tulad ng mga magulang, kung papaanong ang mga magulang ay mayroong magandang layunin at plano para sa kanilang anak, para sa kanilang ikabubuti, mas higit ang ating Ama sa langit. Meron siyang napakagandang plano para sa iyo kapatid. Hangarin mo lang
na lumakad palagi kasama ang Diyos. Huwag kang lalakad ng nag-iisa, kapatid. Praise God. Alam nyo, kapag yung kalooban ninyo ang inyong sinusunod, nangangahulugan lamang yung lumalakad ka ng nag-iisa. Sinosolo mo, kapatid. Hindi mo kasama ang Diyos. Tandaan natin ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi ng Panginoon, Lo, I am with you always till the end of this world. Praise God. But, kapatid, hinihintay lang ng Diyos, bitawan mo yung manibelang hawak mo. Hayaan mong si Lord ang humawak ng manibela ng iyong buhay. Yes. Hindi kanya pakikialaman. Naghihintay siya na kusa mong ibibigay sa kanya ang manibela ng iyong buhay. Kung susundin mo ang kanyang kalooban, kung isusuko mo ang iyong kalooban para sa Diyos, kapatid. Makatitiyak ka, makasisiguro ka, makikita mo, mahahanap mo ang kanyang magandang plano para sa iyong buhay. Hallelujah. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Napakaganda na malaman ang kanyang magandang plano. Praise the Lord. Ngayong umaga, kapatid, ngayong araw na ito, naihayag ko po sa inyo ang 8 susi para malaman ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Uulitin ko po yung ating binasa sa Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Batid kong lubos, alam na alam ng Diyos. Hindi ito tsamba-tsamba lang, kapatid. Praise God. Ano yun? Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Praise God. Hallelujah. At napakaganda ng duktong sa talatang 12. Anong sabi ron? Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. Pagpalain po ang bawat isa sa atin ng kanyang mga salita. Muli nating palakpakan ang Diyos na buhay. Binabati natin ang sa mabigat mapagpalang umaga mula po sa Las Piñas, ang ating kapatid, Sister Cherry, ang malditang anghel. Good morning, Sister Cherry. At ganoon din, Sister Marlene Zoribio ng TS Cruz Subdivision at sa iyong mga anak na sina Elaine, Elaika, Jella at kay Arnold Bautista. Praise God. Alright, purihin ng Diyos. Si Lynn Kalinawan, primero, to God be all the glory po sa lahat, sa last devotion po ng mga women's na ginanap sa Refuge of Angels Gardens sa kabila ng masungit na panahon. Natuloy po kami at napaka-successful po. Ramdam na ramdam namin ang presensya ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord, sa lahat ng karunungan at kaunawaan at sa pagsama niyo sa amin hanggang Tagaytay. Glory to God. Hallelujah. Yes, nakita ko yun. Talagang napakasaya nila doon sa kanilang devotion. Praise God. Hallelujah. Alright. So mga kapatid, dako tayo sa ating pong mga kahilingan, sa ating pong mga prayer request. At pwede pa rin po kayong magpasalamat, mga kapatid. Katulad po ng pasasalamat po ni Sister LD. Sabi niya, thank you, Lord, sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Praise God. Late po, pero
Nakahabol po. Good morning po, Pastor. Okay, better late than never, mga kapatid. Sister Mirna Tabares Makutay, good morning sa iyo, kapatid. At bukas nga pala, mga kapatid, wag po natin kalilimutan at lalong-lalo na doon sa mga onliners natin, mga kapatid. Praise God, sa mga nakikinig sa atin sa ating pong programa, meron po tayong devotion. Meron po tayong communion. First Sunday ng Bear Months, Praise God, Bear Months. Praise God. Alright, meron tayong communion, kaya maghanda po kayo ng mga communion elements na gagamitin nyo para makasabay po kayo sa ating communion para po bukas, araw po ng linggo. So dako na po tayo sa ating pong mga prayer request, mga kapatid. Hallelujah. Sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katutunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahirap. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na, pangako niya sa'yo. Ngayon na, ibigay sa'yo. Ngayon ang kaligtasan, ngayon ang kalayaan, ngayon ang kapayapaan, ngayon at hindi bukas. Kung uunahin mo kanyang kaharian, katwiran at ang kabanalan, kung may kakulangan at may Tayo po idadako, mga kapatid. Sama natin sa panalangin ng ating mga kapatid, katulad ng kahilingan ni Sister Rosie Molera, ang Molera family. Sama rin natin Pastor Frank Bianco, ganun din po ang ating mga kapatid na sina Gilbert Gambala, Susie Fialita, Totoy Valdez, Nito Topacio, praise God, Juan Carlo Barin, Michael Christian at sa Kapunjan Magana and family, Bong and Emmy Magana and family, praise God, hallelujah. Dalangin sama rin natin si Len radiation ay malagpasan niya at gumaling siya. Si Lenny, ng kanyang kahilingan ni Sister Mirna Tabares Makutay. Sama rin natin Bong Emmy Magana, Vince Magana, Emma Nabat, Mami Lydia Enrique Magana, Carmelita Arsa, Frances Painsan and family, Ginger Robles and family, Maria Teresa Painsan and family, Grace Painsan and family, Agnes Cañazares and family, Lani Liwag and family, Marilena Solambo Poster, Marilu and Israel Quinta and family, Brother Gilbert, at Sister Rosemary de la Cruz and family, Chica and Edison Zobre Peña and family, Leo and Maria Santos and family, Diana and Gerald Caligdan and family, at ganoon din po sina Brother Max and Sister Memia Tapulaw and family, Salud Rodel, Kathleen and Kenzie Kahala, Arnel and Angie Alpon and family, Lisa Domingo and family, Marvin and May Solido and family, June Solido and family, Mario and Marvin Solido and family, Antonio Gerson Adrian Monem and family, Rowena Morgan Conrad, Merina, Remy Robino, Rachel Rogelio, Annabella Amanda, Arian and Rodel Costales, Mary Joy and Kit Mendoza and family. Sama rin natin ang Galena Navarda family, Gonzales family, Mary Grace Sumido and Pickens and family, Dan Sumido and family, Emmy Diaz and family, Arcatic Layan, Sister Nene Lourdes Rosas and family, Brother Lloyd Nebras and family, Ignacio family, Levi and Roel Rafael and family, Lily and Abit Pangilinan and family, Lorna Gonzales and family, Brother Fred and Sister Laurie Lopez and family, Corporal Reyes and family, Enes Apanila and family, Romy and Rose Nasilid and family, Nanay Lucy Pagtakhan, at yun din po si Brother Louie and Ate Eli Labis Gutiérrez and family, Jennifer Labis Cata and family, Mami Chuchi Yuson at Nido, Sanggalang and Tompacio and family, Nanay Esther Pagtakhan and family, Francis and Nebragas and family, Napin Aris Duran and family, Cecil and Elis Gloria and family, Elena Erin De Los Santos and family, Nick and Sam Andrew Premier and family, Ana Bolag and family, Senny and Reyes Cas Jr. and family, Brother Bob at Endido and family, Lorna, sama rin natin sa panalangin, Sister Lorna at ang kanyang buong sambayan at Lina Tabares Makutay and family. Praise God. Sama rin natin sa ating panalangin ang si Betchay and family at yun din sina
panalangin ngayong umagang ito. Praise God. At sama rin natin sa ating pong panalangin. Purihin ng Diyos ang Herrera family. At ganoon din po si Brother Ruden, si Saliobi Palomares and family. Sama rin natin Shalom Martinez, ang Gapino, sila Justin Cañazares, Reina Bartacom, Edward and Isabel Cañazares, Patricia Gedang, Etel Cabezas, at ganoon din po si Nick Manasala, Alberto Lentino, and June Pinesan. Praise God. At idalangin din natin itong mga negosyo at kabuhayan ng ating mga kapatid. Praise God. Purihin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ang Rosa's Kitchen. Ganoon din ang TPC, LLIC. At ang N-Works Pest Control, OC Johnson Diagnostic Clinic, NCD Coffee Shop, Russia Burger, Reblick Internet Service, Kayok GPS and Mobile Device Integrated Services, Brisket Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Service ni Architect Leo, at ganoon din po yung Bookkeeping for Sister Lily, at ang Car Rental Service na ni Brother Fred and Brother Lloyd, House Rental ni Nanay Leti, Lori Lisa, Domingo, and Remy Mendoza. Alright? Tayo po'y manalangin sa Diyos. Sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito, sa iyong mga salita na sa amin po ay naghahayag ng napakagandang plano mo para sa ating mga buhay. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig at pag-abot sa lahat ng aming mga panalangin. Panginoon, ngayong umaga, narinig po ninyo ang lahat ng mga pangalang aming nabanggit, mga pangalan ng iyong mga anak na nagdadala ng kanilang mga kabigatan sa buhay. Sila na patuloy na pinahihirapan ng mga matitinding sakit at karamdaman. Ano man po ang mga karamdaman nila sa mga oras na ito, ang tanging alam ko, meron kaming Diyos na dakilang manggagamot. Isang Diyos na mapaggawa ng himala at sa Kanya ay walang imposible. Kaya't ngayong umaga ito, Panginoon, pinangahawakan ko ang iyong mga pangako, Panginoon, na kung anuman ang aming idudulog at ilalapit sa iyong banal na trono, ito ay aming makakamit. Tinataas kong patuloy sa iyo, Panginoon Diyos, sila na mga pinahihirapan ng cancer, sila na dumaan sa mga pagdadialysis, yung mga na-paralyze, o God, sila, Panginoon, na mayroong mga diferensya sa kanilang mga puso, mga siraang kidney, may problema sa creatinine, o God, mga taong pinagaharian ng mga takot, pangamba at alalahanin sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita'y isinugo mo upang kami ay pagalingin, palayain sa lahat ng gawa ng diablo. Lord, sabi mo nga, ikaw'y naparito upang wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway, kasama na ang mga sakit at karamdaman. Kaya sa pangalan ni Jesus, aking inaangkin, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng aking mga kapatid na merong pinagdadaan ng matitinding sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, at sa pamamagitan ng iyong mga salita na isinugo mo, Panginoon, upang kami ay pagalingin. Maraming salamat sa katiyakan ng mga pangakong ito, na sa mga oras at sandaling ito, idinadaloy niyo na, Panginoon, ang iyong mahimalang pagkilos sa kanilang buhay. Ipunin niyo ang kanilang mga katawan. Gawaran niyo po sila ng kagalingan. Gawaran niyo po sila ng makalangit na himala sa mga sandaling ito, Panginoon Diyos. O salamat po, Ama. Salamat. Ikaw ang aming Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, siyang kahapon, ngayon at magkailanman, na kung papaano ikaw ay nagpagaling sa mga panahon ng mga alagad hanggang ngayon, Panginoon Diyos, ikaw pa rin ang Diyos na nagpapagaling. O hallelujah, salamat po, Panginoon. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid na sumapit sa kanilang karawan at anibersaryo. Pagpalain po ninyo at lumawis pa ang kanilang buhay ng marami pang taon na puno ng kalakasan at puno ng kalusugan. At dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga negosyo, mga kabuhayan ng iyong mga anak,
na iyong ipinagkatiwala sa kanila. Patuloy po ninyong pagpalain, patuloy ninyong palaguin, patatagin ang mga kabuhayan ito. Lord, sa gitna ng mga kahirapan ngayon, sa gitna ng napakataas ng mga bilihin, Panginoon Diyos, naniniwala po kami, nananampalataya at nananalig na hindi po kami pababayaan. Ang iyong paglalaan ay lagi mong inilalagay sa iyong mga anak. Pinagpapala mo, Panginoon, ang aming pong mga pangangailangan sa mga araw-araw naming buhay. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga sa katiyakan ng mga pangakong ito na aming makakamit, O God. Dinadakila, pinupuri ka namin, O Diyos, sa mga sandaling ito. O hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng mga anak mo na nakaputok, nanonood ngayong umagang ito, Panginoon. Sila na walang sawa, na tumutulong at sumusuporta sa iyong gawain. Ikaw ang Diyos na magbalik ng mga biyaya at pagpapalang ito ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. O hallelujah. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos na pinagaling ngayong umagang ito, pinagpala, ay magsabi lamang po ng Amen, Amen, and Amen. Glory, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Ay, shout out kay Mami Carmen and Tatay Nick Somido ng Woodville Soldiers for Cavite. Happy viewing, Mami Carmen. At ganun din kay Brother Rudy Palomares ng Sukat Paranaque, kay Sister Liobi Palomares. Gayon din kina Dylan at Dexter, kina Uriel at Matthew. Hallelujah. Praise God. Glory, glory to God. Good morning din kay Sister Lisa Domingo at gayon din sa iyong mga anak, Sister Lisa, kina Jonathan, Bobby at Rosel at sa iyong apo, ha? Bukas wag niyong kalilimutan ang ating pong pagsambahan, lingguhang panambahan. Doon po sa mga hindi nakakalam, ang ating pong church ay matatagpuan po sa Uniwide Metro Mall, doon po sa basement parking. Nandun po ang nag-iisang simbahan po sa ilalim ng Uniwide Metro Mall. Ha? Magsama-sama po tayo mga kapatid, magkita-kita po tayo sa araw ng bukas. At ang mensaheng idadali ng inyong lingkod ay kung paanong magkakaroon tayo ng isang epektibong buhay panalangin, mga kapatid. Yan po ang ating magiging mensahe bukas po ng umaga. Ha? At ihanda ang ating mga sarili para sa ating communion, mga kapatid. At dito po sa mga onliners natin, maganda po kayo ng ating mga communion element. Bumili po kayo ng Skyplex, yung biskwit po. At bumili po kayo ng grape juice na gagamitin po natin para po sa communion. Para makasabay po kayo sa ating communion, mga kapatid. Ha? Praise God. So, yan po ang ating pong announcement. Patuloy po kami nag-aanyaya sa lahat na may mga talentong gumawa ng ating logo, mga kapatid. Ha? Praise God. At panawagan din po sa lahat ng ating mga manggagawa bukas, mga kapatid, meron po tayong meeting. Meron tayong pag-uusapang mahalaga sa lahat ng mga women's, sa lahat ng mga music ministry, sa lahat po ng mga manggagawa po ng Sa Diyos Walang Imposible Las Piñas. Meron po tayong meeting, kaya kung gusto nyong magbaon ng pagkain, magbaon po kayo, ha. Praise God, para hindi po kayo maggutom, para po sa ating pagpupulong. Ang ating pong magiging agenda ng ating pong pagpupulong ay para po sa nalalapit po nating anibersaryo. Praise God. Meron po tayong pagbabagong gagawin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, inanyang po kayo bukas po para po sa ating pong meeting. Praise God. Hallelujah.
purihin ang Diyos na buhay. Glory to God. At kung kayo ay patuloy na napagpapala po ng ating gawain at nais po ninyong pagpalain ang gawain maging ang mga lingkod ng Diyos, pwede po kayo magpadala ng inyong mga handog at kaloob sa ating pong GCash account na mababasa po nyo na nakapin comment po sa ating comment section box. Praise God. Hallelujah. Sa bueno mga kapatid, dahil kapos na po tayo sa oras, umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pagpapaalam. Praise God. At sa pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko lingkod Pastor Tony Rodeo, ito po muli ang inyong nakapiling at nakasama Pastor Manny A. Dalena. Sa inyo po ay laging nagsasabi, huwag tayong magsasawang pasalamatan ang Diyos palagi sa ating mga buhay. At huwag magatubiling patuloy na lumapit sa kanyang banal na trono upang kamtan ng awat-abag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. Bye-bye na po mga kapatid.